ipinagbabawal na gamot ay maaaring makasira ng ating katawan, kalusugan, at ng ating kinabukasan. May isang professional na tao kami ngayon upang mabigyang linaw ang konsepto ng droga at kung paano ito makaka-apekto sa isang tao. Kilalanin natin si Sir Ian Era, isang nurse sa Barangay Luklukan Sur na nagpahayag ng kanyang mga kasagutan sa aming mga tanong na maaaring makatulong para maiwasan ang paggamit ng ipinagbabawal na droga. Bawal na gamot, so ganun na lamang kahumaling ito para sa ibang tao. Gano'n pa sa epekto? Epekto bilhin sa tao na magamit, Tapos, ang epekto niya, siyempre, ang apektuhan kasi dyan ang impact ng tao, yung brain, yung sa buwan na pag ang tao, user, magamit ng pinagbawal na gamot, ang bawal yung droga, is lumiliit yung brain niya, nag-shrink, Tapos, ang side effect din niya, halimbawa may pamilya siya, siyempre, may iba yung takbo ng isip ng tao pag nagmagamit ng droga, halimbawa, kung gulong siya sa droga, maaaring mapahamak yung pamilya niya, halimbawa, kailangan mo gumamit talaga kasi addictive kasi ng droga, nakaka-addict talaga. Tapos, sedatives din siya. Yung sedatives is para hindi makatulog, yung active yung brain kasi na dapat magamit ng droga. So, Yan po, sunod po naman tanong. Maaari po nagsasabi po na nakakalimot sila sa problema kapag gumagamit ito. Totoo po ang problema ang dahilan ng iba sa paggamit ito. isa siyang factor, kung may problema ang tao. Maaaring doon sa paggamit ng droga, maaaring nakakalimutan yung problema niya. Or gusto niya ng kabanding, may problema siya sa bahay. So, ang tendency kasi niya, pag nagamit ng droga, nagkakaroon siya ng banding sa mga taong gumagamit din. Nagkakaroon ng Interaction. Sunod po. Ano po bang maaaring epekto po sa tao kapag labis po ang paggamit? ang epekto niyan sa side effect kasi niya sa tao is, yung drugs is addictive. So, maaari siya makagawa ng krimen. Kasi pag addict ang tao, halimbawa, gusto niyang gumamit, gagawa siya ng paraan, magnanakaw siya, or wala siya sa sarili, maaaring pagbaga ng krimen. Kasi wala siya sa tamang pag-iisip kasi siya. Sedatives addictive kasi siya. Nasa lang po, bilang isang professional na tao po, ano po bang pwedeng gawin para maiwasan ang paggamit nito at hindi gawing dahilan ng problema? Or dahil sa pansarili So, para makaiwas dyan, siguro, magkaroon ka ng interest sa Diyos, kung ano. Tapos, umiwas sa mga bad influence na kaibigan, kasi isa din source yun na maaaring maging mag-uusap ka ng droga. Ang tinutukoy ba yung lahat ng klase ng droga? Kasi yung alak din kasi, din siya may content din siya ng drugs, yung sigarilyo. Kasi pag mga sedatives kasi may mga addictives content. Halimbawa, ang tinutukoy niyo yung Rehabilitated drugs. Drugs talaga. Yun, advice ko man dyan, siyempre, una-una kasi kaya nagkakaroon ng problema ang tao about sa drugs kasi siyempre may problema sa pamilya, So, tapos, iwas sa mga kaibigan kasi sa mga bad influence para maiwasan yung droga. And then, magkaroon ng focus sa family. Yun nga, sabi ko, magkaroon na sa kaugnayan sa Panginoon para makaiwasan ko. If you or someone you know is battling drug addiction, prioritizing safety and seeking support is critical. Begin by connecting with health professionals or local addiction specialists through organizations like the Department of Health or the Dangerous Drug Board. Prioritize creating a strong support by connecting with family, friends, or support group.
A reliable support system offers encouragement, accountability, and understanding during challenging times. Additionally, adapt healthy lifestyle changes such as regular exercise, a balanced diet, and mindful practices to manage stress and improve overall well-being. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.